Mga kapatid, as Christians being called as ambassadors of Godwell, I would like to admonish everyone. Nais kong palalahanan ng lahat na this time we're going to serve God for who He is, not for what we get from Him. Hindi lang sa panahon na to, kundi sa sunod pang Lord's Day. Again, we're going to serve God for who He is, not for what we get from Him. Bago ko ipagpatuloy ang aking paglalahad ng banal na kasulatan, nais kong basahin po ang teksto sa umagang ito na mababasa po natin sa aklat ng Marcos. Marcos Kapitulo 7, versikulo 8 at 9. Ito po ang sinasabi. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-salit sabi. May the Lord bless the reading of the Scripture. Don't you know, mga kapatid, na we live in an age of flux. F-L-U-X. Ibig sabihin, the state of continuous change of challenge to cherish ideals of cynical disbelief. Sa totoo lang, isa na ako sa tumututol sa itinatanging mitiin ng iba riyan. Yung bang mapang-ayam o mapangutya na paniniwala laban sa mapanglaw na alamat na inimbento ng tao. When we read the New Testament, kung basahin po natin ang banal na kasulatan, lalo na po sa bagong tipan, we realize that early church, sa unang iglesia na itinatag ng ating Panginoon Kristo, they were simply organized with its independent unit. Tandaan nyo, there was no clergy, no monasteries, no pump, P-O-M-P, karangyaan, no ritual, seremonya, just plain worship in spirit and in truth. Yung po ang ginaganap natin sa ngayon. We do not try to improve in God's divine plan with ideas of man, but we strive to engage in all worship and service with decency and order. Ito ay mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 14, verse 40. Subalit, datapwat as the years go by, mapapansin natin, maobserbahan po natin, that our society has a veneer of decency. Veneer, V-E-N-E-R. Ibig sabihin, ngayon ang sambayanan, ang lipunan, ang community natin ay sabihin ko na lang, last week, nagdaraos ng pakunwaring tapal ng kagandahang asal. Veneer is tapal o this is the surface. Tapos, lagyan mo ng tapal dyan. Yan ang ibig sabihin ng veneer.
For there is one God and one mediator between God and men. Di po ba? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. So, maliwanag mga kapatid, na the doctrine of quote-unquote as a blessed mediator is only a fantasy, and that is a direct contradiction of God's Word. Maliwanag yan mga kapatid. Tao lang siya, hindi dapat natin sasambahin. Ulitin ko, our society today has a veneer of decency. Our society worship the wrong things. Kabilang na ako doon nung hindi pa ako Kristiyano. Society worship the wrong things. But the good news of Jesus Christ is still sound foolish to many of them. Don't you know that our society worship power, influence, and wealth? Kung ikumpara, as I said, Jesus came as a humble poor servant, and He offers His kingdom to us, to have faith, not to do all kinds of good deeds to try to earn their gifts. Pero sa paningin nila, this looks foolish to the world. But Christ is our power, the only way we can be saved. And knowing Christ personally is the greatest wisdom anyone could have. Ang kapangyarihan, yung po ang nagbibigay daan sa mga taong bumalikwas. Yung mga taong itinakwil ang katotohanan. Power is an emotionally charged word. Dahil kung may kapangyarihan tayo, when we possess power, it is called influence. Kung makapangyarihan ka, ma-influensya ka. Ma-influensang tao ka sa komunidad. Again, I will repeat. Power is an emotionally charged word. When we possess it, we call it influence. But when it is held by someone else, we are content to use the ugly word. Yet, there is nothing wrong with power. Hindi masama kung mayroon tayong kapangyarihan. Na kapangyarihan na marunong ka tayong tumanaw ng utang na loob. Kapangyarihan na marunong tayong tumulong sa ating kapwa. There's nothing wrong with power. It takes power to get things done. At power is the application of intelligence to force. Maging ang ating Panginoon Kristo ay nagsasalita tungkol sa kapangyarihan. Jesus talk about union of for spiritual power. Kaya dapat tayong mga anak ng Diyos, mga Kristiyanong tumayo sa katotohanan, we need to stand firm kasi no material power can destroy the spiritual force or even make an impression upon it. There are still religious leaders today who add rules and regulations to God's word.
causing much confusion. Confusion among non-believers o believers. Kasi yung iba dyan sumusunod lang na hindi man nila alam. They are blind followers. Kasi ang alam nila, kung alin yung marami, doon ako dahil yun ang tama. Siguro ito nga. Masaya. Marami. It is idolatry to claim that their interpretation of God's word is as important as God's word itself. At alam po natin na it is especially dangerous to set up an unbiblical standard for others to follow. Subalit, modern claims sa ngayon relating to someone na tinawag nilang santo, naging santo na, modern claims relating to Pope are blasphemous and ridiculous. They claim that his life was without sin. Wala daw siyang kasalanan and very inspirational. How can we destroy inspiration and ideology? Well, araralin na po natin ang banal na kasulatan. Yung po ang tamang sagot. The Bible forcefully states that all have sinned. So, hindi siya banal. Ang tanging banal lang na ating nalalaman ay ang banal ang ating Panginoon Kristo na isinilang dito sa mundo, nagpakatao, wala siyang kasalanan. Subalit siya ay inako niyang kasalanan natin. Banal po ang ating Panginoon Kristo. The Bible forcefully states that all have sinned. Romans 3:23. And the only exemption to this rule ever specified was Jesus Christ. Don't you know that idol worship were bad in God's sight? Bakit? Bakit? Because it insults God. It insults God when we worship something na kanyang nilikha. It insults God when we worship something He created. It causes us to rely on our efforts and to put confidence on ourselves rather than on God. So kasalanan po. Minsan pumasok sa isipan ko, bakit nga nangyari ito? Kung balikan po natin ang history, ang Pilipinas po is under Spanish regime. Na-influensyahan po tayo na yung Kristyanismo ganoon, pero hindi naman tama yung tinuturo. Doon ang simula. Hanggang na hindi na yan napuknat, hindi naalis na yan. Yung mga tradisyon na yan, tuloy-tuloy. At patuloy yan hanggang sa next generation kung hindi tayo manindigan sa katotohanan. Who holds back this lawless one? We don't know for certain, but may possibilidad. Possibilities have been suggested
na yung gobyerno natin ay ganun. So, ganun nga. Pag dineclare nila na ganito, sunod na lang tayo. Bow. Government at ang batas na ito'y tumutulong to curb evil, the ministry and activity of the one I'm talking of. Sa pinanggalingan ko. People totally without God can act no better than vicious animals. God said that we should serve the Creator. Subalit ang nangyari ay opposite. Idolaters do the opposite, serving or worshiping what they have made rather than the one who served, who made them. Our Creator paid the price to set us free from our sins against sama-sama. By contrast, no idol ever created and no idol can redeem us from our sins. Ano bang idol? Marami bagay yan. Minsan, pag mayaman ka, ina-idol mo na yung wealth mo. An idol is anything natural that is given secret value and power. Dahil nakita nila na simulan bata pa siya, mabuting bata, religyoso, inspiring kanyang mga gawa. Yung ginawa ng santo, beatification. Hindi lang naman siya. Alam mo mga kapatid, pag ganyan ang ganyan, God is a jealous God. Insulto sa kanya yun. Imbis na siya ang ating bigyan ng honor, ang dami na. Maging araw ng linggo, Santo Domingo, San Juan, San Pablo, kung ano-ano pa. Santa Maria, Santa Clarita, o ano pa. Ang dami niyan. So nalilito ang mga tao. Sino baga? Luruhan mo. Ngayon, nung 10 years ago, yung parang namatay sa Japan, na ngayon ay may school na, mayroon ng may school na ngayon, yung nasa dulo ng dila ko. Ginawa nila santo. Another ano yan, panibagong pagdagdag panghuli yung nangyari noong nakarang linggo, nakarang buwan. Hindi pa yan ang huli. Dahil gagawin pa nila, aakyat, resurrected, papunta daw sa langit mo daw. Ganyan nangyari kay Mary. Nag-imbento sila na Ascension, kaya may Ascension Street eh. Mary ascended to heaven. How absurd to make our own God. And if we chose, ibig sabihin, we deceive ourselves. Don't you know that we cannot expect them to empower our lives? Dinaya lang natin. Dinaya lang nila ang kanilang nilinlang. Dahil hindi naman talaga makakatulong yan eh. Sabi nila, representative
or dahil hindi na nakikita ang Diyos na tunay, so yun na lang. Hindi na nga nila alam kung anong itsura ng ating Panginoon. Again, why was idol worship so bad? Maging masama dahil insulto sa Panginoon Diyos yun. We are just as guilty when God no longer holds first place in our lives. When we think more about power, influence than God, we are actually worshiping them as gods also. God, letter G, small g. Ang tunay na Diyos ay siya lamang, He is alone worthy of our service, worthy of service and worship. And we must not let nothing rival. Sa mga ginagawa ng mga kababayan, alam nila, totoo na yan. Minsan may nag-testimony, medyo maayos ng buhay ko yun, paniwala ko na mga kapatid, nagdidisiplina po ang ating Diyos. Ang Diyos, ipapagmahal ba't i-discipline? Discipline awaits all of us, lalo na who continually put earthly desire above spiritual priorities. Kung kaya maraming, ito ngayon naman, pag yun na naman darating, di ba disiplina yan ng Panginoon Diyos? Pagtapik sa atin na, tigil na kayo dyan, hindi yan ang dapat ninyong tuunan ng pansin. Ako ang tunay. Why will God allow this to happen? Bakit nga ba? Sa tagal ng panahon, ito tumanda na ako. I'm now 70 years old and 10 days. 7. That April 7. Ano ba? Ano ba ngayon? 8. I don't know. Mahina ako sa math. 70 and 1 month. Basta 70 na ako. So, hindi ko maasawata, hindi ko, noong pa man ay confused na ako. Kung kaya nga, sinikap ko, buti na awa ang Diyos na binigyan ako ng daan para matundon ko ang katotohanan. Kasi noong pa man, bata pa ako, ako, yung nagtatanong talaga. Tignan ko masapok ng pare. Kasi binabasa ko yung Bible kapag wala. Nagdadahilan lang ako. Buddy, sa sunod na inimbitan tayo dun sa isang isla, dun tayo magmamash. Opo. Pagdating na araw, handa na ba kayo? Paano nung sakit ng tiyan ko eh? Hindi ako makasama. Pero ang rason ko po ay babasahin yung salita ng Diyos. At nalaman ko ang katotohanan. Lalo na pa, this is a Lord's Supper, di ba? Ayan, yung Lord's Communion ay nakatalayan sa Biblia. At maging, ito, katotohanan, the kapatid of my wife, may bayaw namatay noong last week, so nagpunta kami sa Burol. At bago ang paglibing, nagmas muna, at sinabi doon talaga na this is the bread na makatawan sa katawan ng ating Bansa Kristo. Siya lang kumain lahat.
Pero yung upa, malaki, siya lang. Isamtalang sabi sa Biblia, take it and, di ba? So doon ko nirebuke ang pare noon, namuntik na ako masapo. Sabi ko, bakit hindi ito sinusunod? Eh kaso daw, magastos, kasi kadami, di ba sa kanila punong-puno, doon sila natutuwa eh. Magastos daw. Ikamahal naman kasi. Kaya siya na lang daw ang iinom. Total siya naman daw maako ng siya naman ang kaya nga din tayo kukumpisal eh. Dahil ang sabi, siya daw makakaligtas at mediator na yung kasalanan natin mabawasan. Oh Lord. Why will God allow this to happen? Dahil to show people, para ipakita sa katauhan, sa Cebu kasi, sa amin, katauhan, ibig sabihin, sa lahat ng mga tao, to show people their own sinfulness and to show them by bitter experience the true alternative to the Lordship of Christ. Kasi pait ang dapat na matikman ng mga taong hindi sumusunod sa utos ng Diyos. That is discipline. Ang nangyayari ito, the result was, kung balikan natin nakaraan, yung apostate nga, yung apostasy, yung mga pumalikwas. Sabi pa nga nila, sila ang tunay, sila. Maging sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 and 12, na na yan na prophesy na talagang yung mga taong apostate ay gagawa ng mga secret na mga bagay. Kung basahin po natin 2 Thessalonians 2, 7, 12. Okay, let's read para malaman po natin. 2 Thessalonians chapter 2, verse 7 and 12. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na lamang ng may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. At kung magkagayoy, mahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoon Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipunin. Siya na nga ang kanyang pagparito ay ayon sa pagkagawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahanghangang kasinungalingan at may buong daya ng kalikuan sa nangapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay mga ligtas. At dahil dito'y pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magpaniwala sila sa kasinungalingan. So that's it. Yun ang kasagutan sa sinabi ko. Why does God allow this to happen? Sa 12, upang mahatulan silang lahat na hindi magsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Yun po ang kasagutan na why this God allow to happen. The secret power of lawlessness is already at work. Means that the work that this Antichrist will do is already going on. Sa dito, nabanggit yung word secret. Doon sa binasa po natin, 2 Thessalonians 2, chapter 7, verses 7 and 12. Secret means something no one can discover, but something God will reveal. So, civilization still has a veneer of decency through law enforcement, education, and reason. Although we are horrified by criminal acts, we have yet to see the real horror of complete lawlessness. Balikan ko po yung ginawa nilang banal na santo. Teaching that he was sinless is an effort to raise him above human standard to the level of deity. But
Ulitin ko, siya ay tao lamang. Teaching that he was sinless, tapos worship pa, is an effort to raise him above human standards to the level of a deity. But siya ay tao lamang katulad natin. This is a myth. Alamat. Sophist to say. Mga kapatid, pagkasiyahan na lang natin. Sophist, S-U-F-F-I-C-A. Sophist is here to say, Paul wrote a letter to Rome without hinting, without pahiwatig, that Peter was there ruling as universal pope over the church. Wala nakasulat doon. Basahin mo yung Romans. Walang salitang P-O-P-E. At sila mismo, sa pinanggalingan ko, they admits that their hierarchical system is not described in the New Testament. And that was borrowed from pagan practices. Sila mismo. Yun nga pare, hindi makasagot-sagot sa akin. Tigil nga dyan. Yun na lang, sundin natin. Yun. Wag na dito. So practice yung tradition nila. The New Testament teaches that every member of the church can approach God directly for himself through Jesus Christ, not through the Pope as a mediator. Maliwanag. Maging si Mary as a mediatrix, hindi po pwede. Ulitin ko, the New Testament teaches that every member of the church can approach God directly for himself or herself through Jesus Christ, not through the one I'm mentioning. Hindi kay San Pedro, hindi kay San Isidro, hindi kay San Vicente, Santa Ana, hindi po as a mediatrix o mediator. Pasensya na po kayo. Itigil ko na baka tumas yung blood pressure ko. But I'm just telling the truth. Pasensya na kung may na-offend. Kaya ako nandito para sabihin ang katotohanan. Para mapaliwanagan ang lahat. I'm praying na naway matigil na, pero yun na nga. Paano kaya? Ang gagawin lang natin, as Christians, manatili tayong tapat. Hindi katapatan na dahil ikaw ay napupwersa, hindi po. Katapatan dahil you are committed, yun po. Maging tapat po tayo, tunay na alagad ng Diyos. Huwag tayong tulad na alagad ng alamat. Maraming salamat. Salamat po.